So for example, meron tayong derivative ng constant respect kay x equal kay 0 yan, no? Where c is constant. Sige nga, kung naintindihan to. Ano derivative ng pi? Obviously, constant ang pi, 0 yan, no? Okay. Wala akong plus dyan. Sinabi ko na yan. O, derivative ng 7, 0. Derivative ng... kaya ano, tignan nyo Ito, derivative ng 143. Di ba? 0 yan kasi wala naman talagang ganyan. Walang nagmamahal sa'yo. Aroy, charot. Ang corny sir. Game, next. Derivative ng... ito naman. C na lang ulit, no? C of f of x. C or k, no? K kasi binigay doon. Pwede naman derivative of k lang din to. Para hindi na ako magsusulat ulit. Gagawin mo dyan, isolate mo muna si c or yung constant, tapos multiply mo sa derivative ng function. Okay? Yun ang pinakamadali dyan. Kasi minsan, zero nila to. Mali. In-isolate mo lang. For example, kaya na ba natin mag-example agad dito? O bago ako mag-example, derivative muna ng ano? Derivative muna ng x is equal to 1. So, ibig sabihin lang neto, kung ano yung coefficient niya. No? Basta naintindihan niyo yung coefficient. Halimbawa, derivative ng yellow gamitin ko. Ng 2x. Ang sagot, 2. Derivative ng 143x. Diyan ka palang magkaka-love life talaga pag may x ka na. Diba? Kasi may nagmahal na sa'yo. Naisip ko lang. Di ba parang kahit alam kong board na nakakatamad na, tumatawa pa rin kayo. Next, bago ako mag-power rule, if we have functions, for example, derivative ng u plus b, pwede nyo po silang paghiwalayin. Du over dx plus dv over dx. I-derive nyo muna sila isa-isa. Okay? At ang pinakamahalaga sa lahat, ang huwag nyo kakalimutan, ang tinatawag nating ang sakit sa mata. Power rule. Makapangyarihan talaga to. Power rule. Sa power rule ay d over dx ng x raised to n. Ang mangyari dyan po, i-bring down mo si n, tapos x, n minus 1, dx over dx. Derivative ng x respect kay x, or just equal to sa 1. Kaya, ang ginagamit lang ng mga libro ay x raised to n is equal to nx n minus 1. Yes, may mali ba ako? Okay? Ngayon, may isa siya, may ano siya, may tatay siya niyan. Tatay naman, no? May general power rule. And general Kung hindi naman magiging general ang isang sundalo kung hindi na matanda. General power rule. Diba? So, magiging d over dx n, u raised to n. U is a function. Yan. U, function yan. Or v is a function. Pwedeng g of f, pwedeng f of x, or pwedeng g of x to. Basta magkaiba lang. Pero u ang ginamit natin. So, magiging, apply mo lang yung power rule. N, u,
raised to n minus 1 du over dx. Agoy, pumangit ang sulat ko. Ulit. N, bring down the n, and then u, n minus 1, then derivative ng inner function. Ito yung inner function kanina, di ba? Ito yun, inner function. Si inner. Ito, si inner din to, si inner. So, du over dx. Okay? So, ayan po yun. Okay? Ready na? Mag-derive na tayo. Kung mapapansin nyo, yung mga sinob natin kanina, pwede yan i-derive, no? Yan, pwede natin i-derive yan using power rule. Kasi x squared. So, si y is equal to x squared kung kukunin mo si du, derivative ni y, which is equal sa derivative ni x squared, anong value niyan? Recall mo si n, x, n minus 1. So, magiging, anong n? 2. X, anong n? 2 minus 1. So, magiging equal na sa 2 raised to 1, 2x. So, same lang sila. Okay? Sundan yan? Paano naman to, sir? Ewan ko, mahirap na yan. May square root, sir. Di ko nasasagutan yan. Hindi. Kaya nyo pa rin yan. Tandaan nyo, 1 over 2 square root of x. Try natin yan dito. Try. Y is equal to square root of x. If you can recall your radicals, ang dami nating recall, no? Sana ma-recall nga. Magiging, ano to? M root of x raised to n. Alam niyo ba, m root of x raised to n. Pag transpose niyo siya, magiging, pwede po kasi siya magiging exponential na x is equal to n over m. No? Divided by m. Sundan niyo yun? Halimbawa, magabi parang high school talaga tayo dito. Square root of x squared, x cubed. So, magiging x 3 over 2. Ano pa? Sige, kaya natin yan. Cube root of x raised to 5. So, magiging x 5 over 3. Sundan niyo yan? Pwede na yan. O ito, therefore, ito, magiging y is equal to x raised to 1 half. Gamit lang tayo ulit ang power rule. O, halimbawa, magiging n, x, n minus 1. So, dy over dx, or derivative ng x raised to 1 half, ay equal ngayon po kay 1 half x 1 half minus 2 over 2. Bakit 2 over 2? Di ba tinuro ko na sa inyo to na kapag may 1, kung ano yung numerator nito, yun yung gawin mong value ng ima-minus mo. Para hindi ka na mahirapan, no? Automatic na yun. Mag 2 over 2 ka na agad dyan. So, pwede ko palang gawin. Kapag meron tayong i-derive na ganito, ang formula mo, pwede, kundi, pwede naman hindi, no? N over m. So, ang derivative niya ay n over m x n over m minus m over m
Ang rami ng kakabisaduhin mo. Bahala ka anong trip mo. Pero kung alam mo yung concept, 'di ba mas madali konti lang kakabisaduhin. Okey na? Oh, eto na. So, tapos ide-derive mo yung inner function, 'di ba? Ano inner function natin? X. Anong derivative ng x? 1. Kaya 1 lang 'yan. Okey? So, magiging 1/2 x raised to negative 1/2. So, puwede kong gawin, ibaba siya, 'di ba? Kung matatandaan niyo ang kahapon, a raised to negative 1 is equal to 1 over a. So, magiging 1 over 2 x raised to 1/2. Oh, and ano ba ang 1/2? Magiging 1 over 2 square root of x. Magic, same lang, 'di ba? Sir, ano, ikli-ikli ng solution, dami mong daldal. Ay, eto cha-charge ko na. Wait lang, may ano lang. Okey, sige next. Do'n na tayo sa example ni ma'am. Number so magiging y is equal to 2x squared minus 7x plus 1. So kung ide-derive natin 'yan, papansin niyo iba-iba 'no. Eto may power rule tapos may constant multiple, ta's ito ay constant lang ay tama, constant multiple. 'Yan nga 'yun, okey. So magiging dy over dx is equal to siyempre si 2 ilalabas ko muna, multiply ano derivative ng x squared? 2x 'di ba? Minus derivative ng 7x ay 7. So dy over dx is equal to 4x minus 7. Next, number 2.
y is equal to 3x raised to negative 1 minus 4x raised to negative 2. So, dy over dx, power rule lang po tayo. 3, isolate ko muna, times power rule neto, negative 1, x, negative 1 minus 1. Then, minus, dito ko nilagay, 4 multiplied by negative 2, x raised to negative 2 minus 1. So, wag lang malilito, dy over dx is equal to negative 3, x raised to negative 2. Negative times negative is positive 8, x raised to negative 3. So, answer accepted na to. Pero kung gusto niyo pa ng iba pang sagot, pwede po ilagay sa ilalim. Magiging negative 3 x squared plus 8 over x cubed. Next, number 3. X is equal to square root of t. Magandahan natin to. Maganda tong example na to. Ay. X is equal to square root of t minus 1 over square root of t. Ano napansin nyo dito? Unang tanong. Ano ang input at ano ang output? Or ano ang dependent? Anong independent? Ang dependent natin dito, parang hindi ko to nabigay sa iba. Nabigay ko ba to sa inyo? Parang pinababa na tayo nito. O kung hindi man, ito na, solve na natin. Ang input natin dito ay yung t at ang output natin ay x. Di ba? So, anong kukunin natin na derivative dito? Tandaan nyo sa format ng derivative, dy over dx. Si y is the function. Tapos, itong d over dx, ito yung derivative natin. Tapos, si x, siya yung respected variable. Sa kanya naka-respect. Respected variable. Ewan ko kung tama yung term, pero ganyan. Ibig sabihin, i-derive mo na naka-respect kay x. Lahat kanina, di ba, naka-respect kay x. So, doon natin siya dinederive. Okay? Ano mangyayari? So, ang hiningi natin dito ay dx over dt. Sundan yan, derivative ng x respect kay t. So, ang gagawin ko ngayon, ayusin ko muna si x, t raised to 1/2 minus t raised to negative 1/2. Nasundan yun.
Sundan? Sige, continue na tayo. So, magiging dx over dt is equal to 1/2 t raised to 1/2 minus 2 over 2 minus negative 1/2 t raised to negative 1/2 minus 2 over 2. O, nasundan nyo ba yun? Answer will be 1/2 t raised to negative 1/2 plus 1/2 t raised to negative 3 over 2. Okay? O, finalize natin ang susunod. So, pwede na to. Sagot na to. Accepted na. Pero kung ibababa mo siya, magiging 1 over t raised to 1/2 plus 1 over 2 t raised to 3 over 2 or 1 over 2 square root of t plus 1 over 2 square root of t cubed. Question. Sige. Ano yun, Joshua? Kay Miguel. Miguel tawag sa'yo. Hello, sir, hindi ba baliktad yung ano, yung Alin? sa ano sir, dependent tsaka independent? Hindi ba yung dependent is yung x, tas yung independent is Oo yung nga, t? baliktad mga to. Ang in-input ko, ito lang. Okay. Thank you. O, bahin nyo na lang. Ibig sabihin ng dependent, output, di ba? Nakadepende sa i-input mo na value ng A. Okay, thank you. Laging ang output natin, siya yung function. Dito. Okay. May na pa. Ayan, sige, screenshot nyo ulit. Ay, naku. Next! Yun na nga, sabi ko nga sa inyo, may iba pang formula, binibigay dito ni ma'am. Pag sa square root, nakalagay dyan, di ba? Yung general differentiation formula, pag d over dx ang square root ng u, ang sagot natin ay 1 over 2 square root of u du over dx. Equivalent din po yan kay du over dx ang nasa taas, 2 square root of u. Okay? Ngayon, punta tayo. Meron tayong tinatawag na power rule. Hindi. Product rule na pala. Okay, nasulot ko na kailangan. Product rule, which is if we have two function na u and v, so derivative ng uv ay magiging u dv over dx plus v du over dx. In other book, pwede pong gawing u dv plus v du na lang. Kasi pareho namang x. Or v2 baka sabihin yung u eh. Pwede nyo pong gawin, iba, nakikita nyo dyan, f of x, tapos g of x. Pwede pong f prime of x, pwede naman baliktad, no? Pero f of x plus g prime of x plus g of x plus f prime of x. Pwede namang ganyan. Kayo na bahala dyan. Ano pa? Ayun lang. Tapos, quotient. Isa naman, quotient.
d over dx ng u and v. So, magiging v du minus u dv over v squared. Sa ibang book, ginagawang yung u ay low divided by v ay baliktad, low, nasa taas nga. Ito. Ang u ay high, ang baba ay low. So, pwede niyong gawin daw, low d high minus high d low. Tama. Or over low low or low squared. Ayan, pwedeng ganyan. Okay? Oh, it's up to you kung anong gagamitin natin. Yung power rule pala yung una dito. O, sige, bago tayo mag-solve na itong mga to, solve muna natin yung binigay na apat dito. Page ano na ako ha? General differentiation formula. Number 1 doon. Number 1 ay y is equal to 7x cubed plus 10 raised to 5. O dito, mapapansin nyo po, 7x cubed plus 10, yung nasa loob ng function natin. Pwede nyo pong i-expand kung magaling kayo mag-expand. Pero pwede din naman natin gamitin yung general power rule na d over dx of u is equal to nu n minus 1 du over dx. O ano ang u? Yung 7x cubed plus 10. Diba? Ano ang du over dx? Ang du over dx, pwedeng du na lang, no? Is equal to 21x squared. Ano ang n? Equal kay 5. So, substitute natin sa formula. So, magiging 5 times 7x cubed plus 10 raised to 5 minus 1, then 21x squared. Tama ba? Double check nyo nga muna. Okay? So, simplify pa natin. Pwede natin pag-multiply ito. 5 times 21 is 100. 10x squared multiply by 7x cubed plus 10 raised to 4. So, pwede nang answer ito. Okay? No need to expand na. Accepted na po yung mga ganyan. Okay, next. Sige, ano? May mali ba, Christoph? Ano sa tanong mo, Christoph? Ay, sana lang sa pag Mali ako. 105 pala dapat. Nakita ko na. Yung ba sasabihin mo? Sumobra lang 5. Okay. Kala ko. Okay? O, try pa tayo isa. Number 2. Number 1A. Y is equal to, invento to, 6x raised to 4 plus 2x cubed plus 3x raised to 3 na lang. Ano ang n? 3. Ano ang u? 6x raised to 4 plus 2x cubed plus 3x. Ano ang du? Derivative niya, 24x cubed plus 6x squared plus 3. Excuse me. Substitute. dy over dx is equal to 3
times 6x raised to 4 plus 2x cubed plus 3x squared na kasi 3 minus 1 multiply by 24x cubed plus 6x squared plus 3. Ang laki pala. O, pwede na yan ang sagot. Hindi naman. Or pwede pang 7 times 24. 72. Hindi. Tama, 72. x3 plus 18 x squared plus 3. Hindi kasi mag-one line eh. Times 6x raised to 4 plus 2x cubed plus 3x. May mali ba ako? Wala no. Squared. Oh, sagot. Pwede din ganyan. Dinistribute ko si 3 dito. Bakit dyan? Kasi naka-squared to oh. I-squared mo pa. Expand mo pa pala. Oh, tama. Dito, naka-single lang naman 1 degree. So, pwede ko dyan i-multiply ang 3. Okay. Next. Wala bang mali? May mali, no? 3 times 3, 9. Hindi na kayo nakikinig, ah. Ayaw mapindot. 9. Okay. Next, number 2. Okay, ma'am. Meron tayong square root ni 4x squared minus 5. Oh, may dalawang ways, pero kung kabisado mo na yung dy over dx, magiging 1 over 2 square root ni 4x squared minus 5 multiply by derivative ng nasa loob. 8x. O, simplify. So, ang answer is 4x all over square root ni 4x squared minus 5. Kung di mo kaya yan, pwede naman y is equal to 4x squared minus 5 raised to 1/2. Power rule. 1/2 4x squared minus 5 is 1/2 minus 2 over 2. Tapos derivative niya ay 8x. Still same naman din ang answer. Mas lesser lang yung solution niya. Diba? So magiging 1/2. Actually hindi na 1/2, no? Pwede natin ma-simplify ito. 4x na lang to. So magiging, ito ay negative 1/2 na to. So still 4x all over 4x squared minus 5 raised to 1/2. Same lang din po yan. Question. Nahihikap na ako. Ay, wala. Kaya ko yun. 3 times 24. Next. Isa pa. Number 3. Ito naman sa number 3, since wala square root yung usapan kanina. So, pag mga gantong cube root, apply na natin yung, alin po, yung pagta-transpose muna ng, ano po, ng from radical to exponent. So, magiging y is equal to 4x minus 7 raised to 1/3. So, dy over dx is equal to 1/3. 4x minus 7 raised to
1/3 minus 3 over 3. Then, derivative ng inner function, 4. Okay? Derivative ng 4x is 4. Derivative ng negative 7 is 0. So, matitira ay 4/3 ng 4x minus 7 raised to negative 2 over 3. So, kung ibababa ko siya, 4/3 of 1 over 4 minus x. 4x minus 7 of 2/3. Or pwede nyo po siyang magiging sagot na 4 over 3 times cube root of 4x minus 7 squared. Any of them can be your answers. Okay? Kaya pa natin yan. Next. Sige, picture niyo muna. Nagdadry lang yung aking lalamunan. Alasing ko na. Dapat mo muna. Muna ako. Alam ko na, nakamute pala ako. Agoy. Wala naman ako sinabi pa naman. Sinulat ko lang. Okay, so function natin ngayon is 9x squared minus 3, minus 5 all over 7x plus 3. And as you can see, CU, yun yung nasa taas, tapos si B yung nasa baba. Sir, paano kapag ang given ko sa inyo ganito? Y is equal to 1 over 7x plus 3. Ano gagawin nyo? Magka-quotient rule pa rin ba kayo dyan? Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing no? Yes, siguro heart react. Tapos no, thumbs up. Tanong ko, quotient rule? Agoy, bookish kayo. No na. Bakit? Ano derivative nito? 0. Diba? Kung ano formula natin ng quotient rule? V du minus u dv all over b squared. Lagi niyong tandaan kung ano yung v dito, kung ano yung nasa baba, b squared. Dapat b yung una dito. Diba? Ganun ako mag-memorize dati. Anong v? Ang ginagawa ko dyan, dahil sige, first time natin mag-class,
Ano muna ang u? 1. Ano ang du? 0. Ano ang v? 7x plus 3. Ano ang dv? 7. Substitute. V is 7x plus 3 multiplied by du na 0 minus u na 1 times dv na 7 all over 7x plus 3 squared. Cancel, oh. Equal kay negative 7 over 7x plus 3 quantity squared. Ayan yung sagot. Nakuha mo naman. Pero try natin mag power rule. Anong power rule? Si y ay magiging 7x plus 3 raised to negative 1. So magiging dy over dx is negative 1, 7x plus 3 raised to negative 2 times 7. Oh. Pinahirapan ko pa sarili ko, may sagot na ako agad. Answer is negative 7 all over 7x plus 3 squared. Diba? Tandaan nyo, gagamitin nyo si quotient kapag hindi constant yung nasa taas or nasa baba. Ibig sabihin, pareho silang function. Ang constant ba function? No, di ba? Y is equal to 1. May line yun, pero hindi siya function, di ba? Okay na. Okay, punta na natin to. Sorry, ang daldal, no? O, u. 9x squared minus 5 du 18x v 7x plus 3 tapos dv 7. Anong formula ulit? Unahin mo yung baba, v squared, di v du minus u dv. Bawal na bawal magkapalit kasi minus. Di ba? Bago yung sagot mo niyan. Ano ang v? 7x plus 3. Ano ang du? 18x minus. Ano ang u? 9x squared minus 5. Ano ang dv? 7. Over 7x plus 3 squared. Ay, may makakancel, sabi ng mga bata. Ay, ng mga students. Bata talaga yun. Sir, pwede to, cancel. Mali. Uy, hindi pwede yan. So, magkano yung cancel ng cancel? Diba, kapag may A, B minus CD over A squared, hindi mo makakancel basta-basta yan. Dapat pareho silang may A. Sana may A din dito, no? A. Oh. Cancel mo si A dyan. Cancel din si A. So, matitira ay B minus CD over A. Ganun siya, na? O ngayon, kung wala, edi mo-multiply tayo. Magiging 7x times 18x is 126 x squared. Then 3 times 18 is 54x. Multiply ko to dito. Oh, wait.
may mali ako, may kulang ako. Mahalagang may bracket dyan. Kasi ang buong negative ay yung UDV. Okay? O, pag minultiply ko muna to, 9 times 7, 63x squared minus 35. Negative. So, magiging 63 times x squared is negative 63x squared. Negative times negative plus 35. All over 7x plus 3 squared. Combining like terms, ito, pwede itong magbawas. So, magiging 63x squared plus 54x plus 35 all over 7x plus 3 squared. Answer na yan. O, check nyo kung divisible pa ba yan. Hindi naman na yata. O, kung gusto mo i-push, kunin natin 7x plus 3 is equal to 0. Therefore, x is negative 3 over 7. Mag-synthetic division ka. Negative 3 over 7, 63, 54, 35. O, try nyo muna. Wait lang. Pinapakita ko lang paano pag 7x plus 3. O, push natin. So, 63. 63 times negative 3 over 7. Wala akong calcu. Anong factor yung 63 saka 7? 9. O, negative 27. 54 minus 27. 27. So, magiging 27 times negative 3, 7. Hindi naman hindi na to perfect. 27 sa 20. Hindi sakto siyang 35. Di ba? Anong value ba nito? 27 times 3 is 81. Tama ba ako? Over 7. So, negative 81 over 7. Not 0. Hindi ko na isosolve, no? Kung 0 yan, ibig sabihin, di ba? Ano siya? Kayang i-factor out. Pero hindi talaga. So, answer na talaga yan. Okay? Question? Next, number 5. Ang number 5, ay y is equal to square root of 3x minus 7 multiply by 2x squared minus 5. Dito, kapag magkaibang type of function na, may iba-iba kasi function na radical, di ba? Ano pa? Rational function pwede din. Pero may iba pa yan, may mga common talaga yan. Yan, mga algebra pa to. Yan sa algebra yan. Meron tayong tinatawag na Lie. Yan nahati talaga yan. Log, inverse, algebraic function, algebraic function, tapos trigo, then exponential.
Yan, madalas ginagamitan natin talaga yan ng product rule. Katulad nito, hindi natin ma-distribute, gamitan natin ng product rule. Sir, paano pag ganito ang given? Na binibigyan ko ng idea. Y is equal to 7x times 7x squared. Puro 7 minus 5. Okay, kayang i-distribute yan. Huwag ka na mag-product rule. Gagawin mo. Ito si user. Ito si V. Sige, pahirap ka pa. Pero it's up to you kung ano yung gusto nyo. Kung madali naman din, pwede din naman. Sagutan na natin to. Ano sagot dito? Pag u dv plus v du, gagawin mo dyan. Ang u ay 7x times 21x plus 7x minus 5 times 7. Unlike kung dinistribute mo na siya agad kanina, 7 times 7, 49x cube minus 35x. Ano sagot agad? 147x squared minus 35. Tama? Kasi ang 50 na tatlo, 150. Bawasan mo ng tatlo. Hindi 150, 147. And dito, ang gagawin mo pa dito, kung mag-ano pa to, 7 times 21, ilan? 7. Hindi, 147 x squared. Tapos, hindi. Mali. Ilan na nga? Hindi na kaya ng aking utak. Pagod na. 21 times 7. 147 nga. Plus, ba't may minus 30? Ito, minus 35. 49 times 3. May mali ba ako? Ang u ay 7. Ang dv 14x. Kaya pala. Hindi nyo man na napansin yun. So, 98x squared. Ito. Plus 49x squared. So, magpa-plus-plus ka pa. Saka pa lang yung magka-come up sa 147x squared minus 35. Ano pina-point out ko? Check nyo po kung ano yung pinaka-best methods na magbibigay sa iyo ng mabilis na sagot na at solution. Hindi porket may dalawa kayong function dyan, magpa-product rule ka na agad. Dito, sa part na to, hirap talaga mag-distribute na yan, no? So, gamit na tayo product rule. Ito si U, ito si V. Ayoko na mag-joke. Ang U mo ay 3x minus 7 square root. Ang dv mo, ay du mo, pwedeng 1 over 2 square root of 3x minus 7 times 3. Or equal sa 3 over 2 square root of 3x minus 7. Ang v ko ay 2x squared minus 5. Ang dv ay 4x. Mag-product rule tayo. uv is equal to u dv plus v du. So, magiging anong u? Square root of 3x minus 7. Ang dv ay 4x plus ang v ay 2x squared minus 5. Ang dv ay 3 over 2 square root of 3x minus 7. Answer can be 4x square root of 3x minus 7 plus 3 of 2x squared minus 5 all over 2 of 3x minus 7. Pwede na yan. Hindi na tayo choosy dyan. Okay na may grouping symbols yung sagot mo.
Ay. Kuha yun? Oh, number 6. Ito nakakatawa, number 6. Nag-away-away pa kami dyan. Ay, pro-promote ko na lang din. Pwede kayong gumamit ng Symbolab, Desmos, o kaya ChatGPT. Sige, gamit kayo niyan. Oh, pang-check ng tamang sagot, pero wag during the quiz. At please naman, kung magtatanong kay ChatGPT, show your complete solution, no? ChatGPT, wag yung sagot agad. Halata kasi masyado, no? Sabi ko nga sa inyo, cheating is not cheating until it caught. Huwag magpapahuli. Pero pag nahuli, kawawa ka. Kasi yung dyan sa susunod nating sagot as tanong, papasolve natin sa mga ChatGPT. Okay? Pero sasolve ko muna. Naka-trust issue kasi kayo eh. Number 6. Y is equal to x squared x plus 1 cube divided by x minus 5. O, yan. Yun yung sinasabi ko. Anong gagamitin ko sa taas? Product or power? Ito si U, ito si B. Kung ako sa inyo, magpa-product na lang talaga ako dyan, no? Pwede naman kayong mag-power kung magaling kayo mag-expand. Sana alam nyo expansion ng x plus 1 raised to 3. O hindi, pwede mag-product tayo. Product but minus. Minus 2. O, magiging, ang sagot mo dapat ay v du minus u dv over b squared. Pero complicated ang u mo, punta ka muna kay u. Ang u mo ay x squared, x plus 1 u. Within this u, gawa ka ulit ng panibagong u saka v. Diba? Anong u? X squared. Anong du? 2x. Anong v? X plus 1 cube. Anong dv? 3x plus 1 squared. Oh, bilis, di ba? Gusto nyo, mabilis ituro to kasi dire-diretso lang to para kang nagpa-plus minus. Hindi katulad ng ibang subject. Okay, yung susunod. Pagsama-samahin. U dv plus b du. U is x squared. dv is, kasama ko ni si 3. X plus 1 squared. Plus v. 2x. X plus 1. Alam mo naman, ito na yung b, ito yung du. Kahit magkabaliktad yan, no? May associative property ang product. But a times b is equal to b times a. Pwede yan, ha? Huwag niyo ko awayin. Ayan ang aking derivative ng, yan yung du ko ngayon. Baka nalito kayo kaya iniba ko yung ulay. Ang una nating function ay u. Pero between the u, magpa-product rule ka. Kaya ginawa kong orange yung solution. Ngayon, isa-substitute ko na siya. Saan? Dito sa quotient. Kasi magko-quotient naman tayo ngayon. Okay? Ano ang v ko? Ang v ko naman ay x minus 5. Ang dv ay 1. Substitute ko x minus 5 minus du. Nakahaba-haba na 3x squared. X plus 1 squared plus 2x times x plus 1 cube. Minus ano ang u? X squared minus x plus 1 cube.
times 1. Okay? Divided by, ano ang V? X minus 5 squared. Box yun na yan. Simplify nyo pa ba? Hello, hello. Didinig yun ako? Wala ako, na-hold ako eh. Hello? Saan ako nawala? Nabigay ko na ito final answer? Sabi, ngayon, okay na? Hello? Okay na po. Kanina, nasaan tayo kanina? Sakto ba after kung mabaks ang answer, nawala ako? Buti naman, ayoko ulitin. Ewan ko ba, pinagtripan siguro ako ng kapatid ko. Wala ng internet dito eh. Nag-data hotspot lang ako. O ngayon, kung magaling ka expand natin yun. Paano mag-expand yan? Ang given? X squared, x plus 1. O, ang x plus 1, a plus b cube ay magiging a cube plus 3a squared b plus susunod 3 ulit 3 ab squared plus b cube. O, panis na naman kayo sa akin. Minental ko na naman. Kasi tinuro ko na yan ng MMW. May Pascal triangle. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Susundan? O baka tinuro naman sa inyo ito na intervention, hindi ko na ito ulitin. Diba? Ano susunod? O dahil ito ang second degree, third degree. Ito yun, no? Yan yung coefficient. 1, 3, 3, 1. Tapos, ano nangyayari? Di ba po, si A3, A2, A1, B, A0. Descending ang exponent niya from 3, basta descending yan, from 3 to 0. Yung isa naman, ascending, B0, B1, B2, B3. Ascending. Okay? So, kaya ako nakakabisado yung ganyan. O ngayon, x plus 1 lang naman, o kaya natin yun. So, magiging x squared, x cubed, plus 3, x squared, times 1, plus 3, miss ko na MMW, mas madali ituro yun. 3 times x, 1 squared, plus 1 cube, 1 pa rin. Tama ba? Confirm nyo nga. Or may mali ako. Uy, tama ba ako? Wala na, di mo alam. Tama na ako, nakita ko na sa symbol. Ayan. Ayun. Aralin nyo. Kasi pwedeng maging O, kung magaling ka mag-algebra, ito gagawin kong solution. Kung hindi, punta ka dito kay derivatives na ganito. Paano pag wala yan sa choices?
Talo ka na naman. O, punta ka na dito. So, maging x raised to 5 plus 3x raised to 4 plus 3x cubed plus 1 all over, ano yung nasa baba? X minus 5. O, yan na. Ito na yung u ko, ito na yung v ko. Anong v? X minus 5. Anong du? 5x raised to 4 plus 12x cubed plus 9x squared. Tama ba ako? 5, 4, 3, 2. Tingnan nyo, hindi nyo man ako kinokorek. X squared. Didistribute eh. Hindi na distribute sa dulo. 9x plus 2x. Okay. Ang haba pala. Nakakatamad na to. Okay, solve natin. Sayang. Minus u v du u. Anong u? X. Uy, basta na naman. X raised to 5 plus 3x raised to 4 plus 3x cubed plus x squared times 1 all over x minus 5. Ang haba. Okay? Sabi ng mga taga-kabilang section, nagawa daw nila yan. Anong sinagot nila? Ay, hindi ko na-picturean ang sagot nila. I-share na lang ng taga-CE 253. Naka-polynomial yung sagot nila doon. Eto, nasulat ko pala. O, ang magiging sagot daw dyan, pag pinustro mo yan, equal yan kay 4x raised to 5 minus 16x raised to 4 minus 54x cubed minus 44x squared minus 10x all over x minus 5 squared. May squared. Sir, iba yan sa answer key mo. O, paano ko ma-check kung tama yan? Sige nga, paano ma-check kung tama yan? Mag-let ka ng value. Dito, mag-let x is equal to 6 ka, let x is equal to 6. O, ang value na makukuha mo dapat same. Equal kay, ano po? Negative 2940. Ito naman, still negative 2940 din to. O, ganun po siya. Kasi diba, kung same equation yan, dapat same value ang makukuha mo. Nag-gets yung logic doon? Okay? So, ganyan po dapat. Siguro pang board exam approach na yun kasi gagamit kayo ng Calcu. Pero ngayon kasi, since first year kayo, enhance yung familiarity nyo. Diba? Yung pagsasolve nyo. Same lang po iyan.